tayong customer na JBL. Actually, Tectomer to. Galing na to sa may-ari na Tectomer. Ang issue nito ay may power pero wala siyang sound. Yun ang feedback ng ating Tectomer. Nagsawa na siya dahil hindi na niya daw maayos. Kaya ibinigay niya sa atin at ating check upin. Pero may napansin ako, may crack na pala yun. Hindi pa natin nabubuksan pero may crack na siya. So mag-proceed na tayo. Ito ang kanyang power on. Tingnan natin yung initial status niya. So nagpa-power on naman siya. Pero wala siyang initial sound na tugudum, something ganon. O di kaya ay Bluetooth connected, mga ganon ba. So wala din. Pero yung mga button, feeling ko ay nagana naman. Pindutin natin ang Bluetooth. So nag-change siya ng color blue. Kung napansin nyo yan, ayan, color blue. Meaning, yung kanyang Bluetooth ay gumagana. Gumagana naman. Tapos yung charging, ayun, nailaw ng kulay pula. So ibig sabihin, it needs charge yung battery niya. Siguro ay matagal na itong naka-stock. So i-prove natin na kumakarga pa yung kanyang baterya. Kaso yung kanyang USB port ay yung lumang klase pa. Hindi siya C-type na USB, mga kare-contact. Tapos pag sinaksak natin yan, dapat ay magbe-blank ng kulay white kapag charging na siya. Magandang klase to, JBL Charge 3 na brand. So gawin natin, operations begin. So ito yung kanyang pagitan ng cover. Kung mapapansin nyo, nakaano lang yan, nakalock yan, may parang plastic lock lang yan, nakasuksok. Pagka pinwersa mo ay mag-o-open siya, pero mag-iingat pa rin tayo kasi katulad ko first time yan, napansin nyo yun, sinuksok ko pero hindi siya umangat. So ibig sabihin may tornilyo pala, dalawa. Kaya huwag kayong basta magpupersa. So dito yung mga mahalagang bagay ay isi-share ko din sa inyo, mga kare-contact. Lalong lalo na yung mga newbie. Tumanggap kayo ng ganitong appliances na Bluetooth JBL ay ingat-ingat kayo. Although ito kasi doon pa lang sa initial nakakitaan ko na ng basag. So ibig sabihin nga ay nabuksan na. Binuksan na ng ating Tectomer. Hindi nga lang siya nag-proceed kasi siguro ay busy siya sa ibang bagay. Kaya nagtiwala siya kay Recontech na tayo ang magre-repair. Sana ay matsambahan natin, mga ka-Recontech. So ganyan lang siya yung pagtatanggal. Maging ako man ay medyo nag-iingat din kasi first time ko rin na magbukas ng JBL na Bluetooth. JBL Charge 3 ang kanyang model, mga kare-contact. So antabayanan nyo lang kung paano ko binuksan, and then isi-share ko sa inyo yung mga bagay-bagay na makita natin kung paano natin maingatan na mabuksan ito. So ayan, hindi mo pwedeng pilitin na ibukas pataas kasi nga may tornilyo yon. So ang kailangan dyan ay sa ganyang posisyon ay pursay mo lang pababa. Yan, katulad nun tinuro ko naman yan, may pinagtugsungan ba, mahahati yan sa gitna tapos matutungkab na siyang kusa. Wait nyo lang at ating yan ayan na, mahubad na. Sige na, buksan mo na, Mr. Recontech. Nakakalawit lang yan. Ayun tingnan nyo yon, may nahulog na piraso. Ibig sabihin ay malutong na o magato na yung kanyang plastic casing. So ayan, nabuksan na, ganun lang. May nakakalawit lang sa dulo. Ayun diba? Nabuksan na siya.
Alright. Pero ayun nga, ang masasabi ko lang dito sa aking techtumer na nagtiwala sa atin ay medyo malutong na po yung katawan ng ating unit. Hindi ko pa nga yan napapersa nabuksan yung mga sidings, yung gilid-gilid. Pero nakakitaan ko na ng kusang nalalaglag na mga parts at porsyon. Kaya kung hindi naman natin bubuksan tong sidings o gilid, hindi rin natin ma-check up. Kaya wala tayong choice mga karekontek, kundi persahin natin na buksan. Kahit naman ingatan natin, yung proper way na pagtanggal dyan, ay wala pa rin tayong magagawa kasi konting galaw mo lang ay tumatalsik na yung mga parts. Ibig sabihin ay nagka-crack na siya ng kanya na dapat ay flexi na plastic. Ayan kita nyo, yung ibang parts ay wala na. Kasi nga, nag-attempt na yung ating customer na i-repair o i-check upin, kaso hindi rin naman siya nag-success. Ayan hiwalay na yan, putol na. Ayan, hindi ko pa nga yan nasisikwat, putol na. So, wala tayong choice dyan. Ang gawin na lang natin mamaya ay yung ibang parts ay i-loctite natin kung mare-recover pa o mare-restore. And then, kung hindi naman ay lagyan na lang natin ng thermal tape mamaya yan para ma-sealed naman ng ayos. Kasi importante dyan ma-sealed Iningatan ko naman siya. O yan, natanggal. Kaso yung ibang parts ay, ayun, nalaglag. Katulad nun, nasa baba. Kulay itim na piraso. Ayan. Wala na. So, ito na siya. Yan na yung PCB niya. Nasa loob. Tapos, tanggalin din natin yung kabilang sides. Ayun, pansin nyo, hiwalay na din. Katulad niyan, crack na din. Ito, wala na ring lock. Halos lahat na sila ng yung pinaka mga tenga, ayun wala na tayong magagawa dyan. Kaya ipagpatuloy pa rin natin. Gawan na lang natin ang paraan yun kung paano siya mag-lock mamaya. So ito na, may speaker yan na dalawang maliliit. Kaso tad naman ng screw. Sa dami ng screw, grabe. Ang tibay talaga ng JBL Charge 3 na to. So ayan, medyo may kahabaan ng konti ito dahil gusto ko ipakita sa inyo mga karekontek at viewers na ganito yung pagbaklas. Ito yung mga importanteng parts na dapat ma-share ko sa ating mga viewers at sa mga newbie na katulad kong ngayon pa lang nakatanggap ng ganitong appliances na repair. So ito rin yung mai-share ko sa inyo. Di baling mahaba na ng konti, at least ay magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat yung ingatan. So nakita ko yung kanyang hinang ay na-reheat na rin. Ibig sabihin ni-resolder na yan ni customer kasi dahil ang issue ay wala nga naman sounds, una mong agad iisipin na may problema yung kanyang speaker. So far nung aking minisure ay mayroon naman. Ang nakuha ko dyan ay 11 ohms. Kaya naman 11 ohms mga karekontek ay nakakonect pa dun sa board. Malamang pati yung kabila ayun 11 kung naaninag nyo 11 ohms siya, pero actually 4 ohms lang yung speaker na yan. Low impedance. Ayan. Yun yung tunay niyang measurement nung nahugot ko dun sa sa kanyang power board o main board. Naka-plug kasi yan doon o tawag doon ay amplifier board. So ako din naman ay nagduda din. So minisure ko nga yung speaker sa kanan. So 11 din yung nakuha ko dyan. Kasi nga nagka-connect pa yung dalawa. Pero at least dito pa lang yan ay malaman na natin na yung speaker mo ay working. So set aside na natin yan na issue. Wala tayong problema dyan. Ang iniisip ko dito kung bakit wala siyang output or sounds ay yung kanyang IC o audio IC.
Yun yung aking napipinpoint dito. So, ipagpatuloy lang natin dahil may naiisip ako na paraan eh. Pero syempre, check upin muna natin yung mga root cause. Baka naman walang supply yung IC. Titingnan natin yung railings ng power kung nakaabot ba dun sa IC. So sa ngayon, hindi ko pa yan alam kung anong IC o anong brand yung IC, anong number, ganun. Mamaya makita natin yun. Medyo subaybayan nyo lang kung paano natin mailabas yung board ayon sa procedure. Kasi may mga kable dyan na dapat mong tanggalin o connection para mailabas mo yung board. Okay. So, yan yung pwesto ng speaker. At mayroon pa tayo tatanggalin na charge module. Ayan, may charge module dyan o assembly. Yun yung ating tatanggalin. Isa sa mga tatanggalin bago natin mailabas yung kanyang main board. May baterya pa. O, diba? Siyempre may baterya yan. O, tanggalin mo daw yung dalawang screw tapos tutungkab mo lang. So, ayan na yung may crack na tinuro ko kanina dun sa unahan. Binilugan ko. Hindi pa natin natatanggal o naumpisahan ay may crack na agad. So, siguro naman ay aware yung ating customer regarding dito sa nakita nating crack sa casing. So, putol na talaga. Ang solusyon dyan mga ka-Recon-Tech ay Loctite or epoxy ang pwede nating ilagay. So, sa pagpapatuloy, may dalawang screw. Ayun o. Actually, hindi nga screw eh. Ano lang eh, lock lang din eh. Oh. Mayroon lang siyang papasukan na butas. Tapos matatanggal mo na yung cover. So, na-expose na. Kita na yung pinakalooban. Ito namang part na to, ayun yung charging port. O, dyan yung sinusuksok yung power supply o USB sa part na yan. Kailangan din natin tanggalin yan mga ka-Recon-Tech. Kasi hindi mo yan maitutulak yung kable na palabas. Hindi mo maitutulak yung mainboard palabas kung nakakabit yung kable ng power USB. At ito pa, lalagyan nyo ng takip yung speaker kasi para maiwasan na habang nagkakalikot tayo ay hindi matusok ng matutulis na bagay. Sayang, aksidente ba? Precaution muna yung kailangan natin gawin. Pwede din naman i-desolder na pero hindi ko na ginawa eh. Ayun yung kanyang connector oh, nakakabit dun sa mainboard. Tatanggalin natin yun mamaya para maitulak natin yung main board palabas. Eh, kung napapansin nyo, parang kinakapa-kapa ko din kasi sabi ko nga ay first time ni Recon-Tech na makagawa ng ganitong klaseng Bluetooth. At JBL pa ha. Medyo branded naman siguro ito. Malaman natin yan sa pagtumugtog na. Sana ay mahulaan lang natin mga ka-Recon-Tech. So, ito pa, may mga screws pa dito sa likod. Ang alam ko niyan ay ano yan, battery pack na yan eh. Yan yung mga puti-puti na yan na 5 piraso ba yan? Yan yung mga indicator ng charging kung gaano nakarami. So, sa loob niyang parehaba na yan, nandyan yung battery pack mga ka-Recon-Tech. Yun ang kailangan natin tanggalin pa. Kasi yung mainboard niya hindi natin maitulak palabas kapag nakakabit yung battery. Dito sa kaliwa ko, nandyan yung suksukan ng battery pack papunta ng mainboard. Ayun no, kita nyo yan. Yan yung battery pack.
Kailangan natin na mailabas yan. So ayan, natanggal na yung takip. Minumustra pa nga ni Mr. Recontec eh. Pagtanggal nung takip ng battery ay pati yung takip ng USB port, charging port ay makikita mo na din. So may screw lang din dyan. Sabi ko nga ay punong-puno ito ng screw. Grabe talaga. At yung battery originally ano yan, nakadikit ng double sided, pero ito nung aking binuksan ay wala na kasi nga malamang ay yung ating Tectomer ay nag-attempt na rin na i-repair. Ayun oh. Tatanggalin natin yung battery Ayan. Okay, tanggal na. Ganun lang mga ka-Recontec at newbie. Yun yung aking may share sa inyo. Sabi ko nga ay di bale ng mahaba ang video na to. Halos kalahating oras. Pero gusto ko kasing kayo man din ay magkaroon ng idea kung paano ilabas yung main power board o main board ng JBL Bluetooth speaker na ito. So itong module na to ay para sa charging port o charging module. Ito yon. May dalawang connector dyan mga ka-Recontec. Isang maliit at saka isang malaki na flat cable. Iingatan nyo yung maliit kasi maninipis lang yung kanyang wire. So don't go in rush. Malamang malutong na yung mga connector. Kaya ingat-ingat tayo. Kusa naman tong nailalabas, medyo may tricky lang. Ayan, katulad niya nailabas ko, 'di ba? Medyo tricky lang. Pero makukuha rin 'yan. Diyan din talaga nyo ilalabas. Ayun yung sinasabi kong maliit na connector. Ayan. Hirap, 'di ba? Huwag nyo pepersahin na tignan nyo yung magandang way na paano nyo matanggal. So inoon ko yung malaki, mas malaya ko nang tanggalin yung maliit. Ayun, di ba? Mas mabilis. So ganun lang ang pagtanggal. Then ito naman ay naka double sided lang itong power button protector. Actually goma lang yan eh. May double sided lang po yan kaya medyo mahirap siya ilabas. Ayan o. Ayan. Tapos unti-unti nyo nang tungkabin. Ingat-ingat lang din mga newbie. At mga ka-Recontec, ayan. Ginawan ko ito ng video para hindi lang para sa mga newbie. At the same time ay meron tayong preba sa ating Tectomer na ganito yung sitwasyon ng kanyang JBL Bluetooth speaker. Para meron tayong preba na hindi tayo ang nagsira. I mean nagkaroon tayo ng concern o pagmamalasakit dito sa gamit niya. Yung iba naman ay kita natin yung ebidensya na mayroon ng basag talaga. At siyempre, yung side cover niya, kung napansin nyo ay malutong na yung mga parts. Kusa na nga nalalaglag. So ito, tanggalin natin yung 12 pins na flat cable para sa power board. Dito yung adjustment ng volume, power on ng Bluetooth at saka power on ng main. So may kahirapan to tanggalin. Ingatan nyo na huwag mapunit mga ka-Recontec at mga newbie. Napakanipis po nito, lalo na yung paglalagay. Ayun, natanggal na. Yang PCB board na yan o main board, no, it's not a main board. Power switch board, yang parehaba na yan. Napakahirap po tanggalin yan mga ka-Recontec at mga newbie. Pero ang kailangan lang gawin dyan ay take time lang, babaran nyo ng
lacquer thinner. Patuluan nyo yung gilid. Meron kasing double-sided na inilagay doon na babaran nyo lang tapos lalambot, kusa nang matanggal. Pati yan daw connector na yan tatanggalin. Ayun, tapos may tutulak mo na palabas. Yung itinuro niya na may color red and black na wire, tanggalin din daw yon. Kasi sagabal sa paglabas ng mainboard. At meron pa mga karekontek, antabayanan nyo yung antena. Ayan yung tuturo ni Mr. Recon. Yan, antena. Ingatan din sa pagtanggal yan. Nakadikit lang yan sa body. So, tinanggal ko na siya. Antena. Pwede na nating i-push palabas. Natanggal mo na yung flat cable na 12 pins para sa power on button. Pati yung antena natanggal na rin. Connector ng battery natanggal na din. Connector ng USB port card natanggal na rin. So free wheel na yan na lumabas. Yan unti-unti nang nailalabas. Ganyan po mga karekontek at mga viewers ko na nanonood dito sa Recontek channel. Ganyan yung proper na paglalabas ng mainboard ng JBL Charge 3 Bluetooth speaker. Siyempre, pag-ingatan natin kasi mahalaga yung tiwala ni customer dito sa atin sa atin na pinagkatiwalang gawin. Kasi nga marami siyang ginaasikaso. Kaya yung pagre-repair ay hindi na niya ipinagpatuloy pa. Nabalitaan niya na gumagawa din tayo. Kaya binigay niya yung challenge sa atin. Tayo tuloy yung na-challenge. So ang issue nito mga karekontek ay may power pero wala siyang sounds. So sa akin, sa iniisip ko ay yung IC ang sira, audio IC ang sira. So ang gagawin ko dyan na pinaplano ko ay gagamit ako ng power amplifier module na 5 volts lang ang kanyang input power kasi ito ay 3 point something ang kanyang battery, 3.7. Pag napu-full charge, medyo tumataas siya ng 4. So pwede na yung amplifier module card na 5 volts ang input, 3 watts yata yung kanyang amplifier. Yun yung aking plano na gagamitin dito. Tapos yung kanyang IC o audio IC originally na nandito nakakabit sa board, ayun, may power nga Sabi ko nga sa inyo, may power Nagana, pati Bluetooth nagana din. So ipagpatuloy natin, yung gagamitin ko ay external na power amplifier na 5 volts ang supply, 3 watts ang kanyang output speaker. And then ikakabit natin yung audio ng yung Bluetooth mismo. Ipapasok natin yung audio niya doon sa external amplifier module ko. Mamaya tuturo ko sa inyo mga karekontek, abangan niyo yan. Yun yung aking planong gagawin. Sana ay mag-success tayo. Bale yung IC dyan originally na nakakabit ay TPA 3118. Sira na yon, pero titignan natin yung mga pin config kung paano natin magagamitan ng external amplifier module. Okay. So ingat-ingat lang tayo. Pinagpapatuloy ko lang yung pagmi-measure ng supply. Mayroon bang nakarating doon sa audio IC natin? Ganon. Yun yung mga aking check upin pa dito. Basically, yun naman talaga ang
tinitignan ng mga technician. May nakarating bang supply sa kanyang audio IC? Kung mayroon, at kung mayroon man, bakit ayaw pa rin tumunog? Diba? At wala rin siyang output kasi na sound. So ayan, ikabit ko na. Meron naman 3.7, so ibig sabihin ay may charge talaga yung baterya niya, ibig sabihin nagkakarga. Sinukat ko na rin ng supply with respect to ground, and then pin 3132 ng audio IC, yung kasi yung BCC niya, meron naman ako nasukat mga karekonte. Kahit siguro mismo kayo, pag kayo ay nakapag-repair ng ganitong klaseng ampli o Bluetooth, ay mami-measure nyo din doon sa pin 3132 ng TPA 3118 na IC. Okay, so proceed na tayo dito sa module na sinasabi ko. Ito na. Ayan. So ayan, nag-try na ako na mag-wirings gamit yung sinasabi kong external na ampli module. Try nating power off, dapat tutunog. Ayun, narinig nyo? Ito, nagtap ako na external amplifier. Tapos yung amplifier na yan, ayan, ginamit ko muna yung speaker mo. Tapos pumunta ako dito sa input ng IC, kasi yung IC na yan ay sira. Malamang sira kasi walang output. So yung audio in dito ay kinuha muna natin, at saka input left, input right. Tapos pindot natin yung power, dapat tutunog yan. Yun, o diba? Yun yun. Tapos kumanik sa Bluetooth, yun, tumunog, Brad. So IC ang sira nito, malamang. So ito nga yung ampli module na ginamit ko, na 5 volts lang ang input, at makikita nyo naman yung kanyang wiring. Yung audio input na left and right ay dito ko naman ikinabit sa IC ng TPA 3118 audio IC, pin 4 and 5 at saka pin 10 and 11. Tapos yung output naman ng external ampli module na left and right speaker ay ikakabit natin sa output pin ng TPA 3118, pin 29 at saka 27, yan ang right channel. Tapos yung pin 23 at saka pin 21 naman yung left channel, mga karekontek. Sana ay nasundan nyo yung aking sinabing mga pins. So ayan, after natin na mabuo at gumamit ng amplifier module, tapos ginamit pa rin natin yung kanyang circuit. So ito, subukan muna natin, power on. Yun. Tapos itry nating pindutin yung Bluetooth. Okay, yan, nakapag-connect na. Wait na lang tayo sa sounds. So ayan, meron na sounds. Tapos volume dito, volume. Yan, volume. Yan. Nadya ko nang i-off yung sound, mga karekontek, kasi baka makopyright tayo. So yung apat na ilaw dyan ay indicator yan ng full charge na siya. So working naman yung battery so far. So hanggang dito na lang ang aking mai-share sa inyo. Sana ay may natutunan kayo. At kung mayroon man ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Recontech channel. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. Bye bye everyone!